Mga kapatid kapatid, malalaman mo kung sino ang kapit sa dalawan to. Yan. Yan, nakita mo yan mga kapatid. Yan. Lalaki yan. Pag babae ganyan lang yan, pinapakmot mo lang para sumasagot ng babae yan siya. Babae yan. Ngayon, kung talagang gusto mo makasiguro, dapat ipag-iintay mo talaga siya. Yung talagang the best para malaman mo talaga kung lalaki at babae ang inaalagaan mo kalapate. Parehas lang din yan sa mga lovebirds ha. Parehas lang din sa mga lovebirds. Pero kasi, minsan kasi, mahal kasi yung hindi, di ba? Mahal yung hindi. Kaya yung karamihan sa ating mga pansiya, sumusubok lang sa mga pwedeng gawin. Good day mga kalapatids kabadyak! Welcome to my channel, Waiter Aston Love. Please like, share, and subscribe. Mas maganda po kung mag-comment kayo. Intro po muna tayo. Dalawa nito nagaling po sa Stag Bio Research, Stag Bio Pigeon. Ito naman dalawang po nagaling ng South. Yan. Good day mga kalapatids kabadyak at mga ka-greater dyan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, pakitulungan nyo lang po ako, subscribe nyo lang po ang aking channel. Greater Aston Love lang po, search nyo sa YouTube. Then pag na-subscribe nyo po, pakilike na rin po. Then mas maganda po kung mag-comment kayo para makilala natin. At makilala ko kung sino naman nyo po yung nag-subscribe sa aking channel. Okay, maraming salamat mga kalapatids kabadyak at mga ka-greater. Content po natin for today, bali October 30 ngayon, 2023. Araw po ng USK election. So ang content po natin for today, i-update ko na po kayo sa aking mga kalapatids kabadyak, mga ka-greater. Then, ipapakita ko rin dito sa inyo yung ginagamit ko na pampaligo pagka pinapaliguan natin ang aming mga kalapatids kabadyak. Sabi ko nga dati dun sa mga subscriber ko na nakapanood na sa akin sa mga nauna kong video na dapat nating paliguan ang ating mga kalapatids kabadyak para lagi silang malinis. At pati na rin yung linisin natin yung ating mga kulungan nila at yung sa pwesto ng kulungan ng ating mga kalapatids kabadyak para ligtas po yung ating mga alagang ibon o kalapati. At syempre ligtas din po tayo mga alaga-alaga. Okay? Ayos! And then ito nakikita nyo, may hawak ako. Black po siya, kulay itim. Na-acquire ko lang din po ito sa palengke. Kaya ako siya kinuha kasi ang tingin ko sa kanya, pang breeder na siya. Ayan, pang breeder na siya. At saka kulay itim siya, maganda yung kulay niya, kulay itim. Parang katulad dun sa alaga ni punong ministro. 4 yung tawagin niya si 4 na ganito ng kulay. Okay mga kalapatids kabadyak, ipakita ko na sa inyo at i-update ko na kayo sa aking mga alagang kalapate, pati na rin po sa aking mga alagang lovebirds. Okay? Ito naman yung ating batcher. Na parehong checkered. Pinagparis natin sila, kaso ang naging itlog nila is 4. So ibig sabihin, nagkamali ako dito sa pinagparis ko na to, pero may nilagay akong itlog dyan, 2. Yung pinakita ko sa inyo kanina na na-acquire natin na kulay itim, yun po kasi ehen. Nung nilagay po natin sa kulungan, naglabas po siya ng itlog. Kaya ang ginawa ko, yung 4 na itlog dito, tinanggal ko yung 2, nilagay ko yung 2 na itlog nung black na pinakita ko sa inyo kanina. So tignan natin kung mabubuhay nila. Kasi pagka hen, tulad yan hen, sa gabi sabay sila nagliling din So mabilis mapipisa yung itlog. Antayin po natin. Kung hindi po November 11, siguro mga November 16 or 18, malaman po natin. Kabisuhan ko kayo kung mapisa yung itlog ni Black na pinayayaya natin ito sa 2 checker. Okay? Ito namang dalawang pula natin na brown. Yan. Pula na brown tayo, no? May isa silang egg. So sana madagdagan pa ng isa at mabuhay nila. Ito pong dalawang ito na galing po sa Stag Bio Research, Stag Bio Pigeon. Nag-spread po natin na itong
grizzle na to, light grizzle na to na dyan aakin. Ito namang white na parang gray na si Waterhouse Becard. Yan yung pinag-pares natin. Ang lalaki po dyan, ito si Waterhouse Becard. Ito na yung babae. So siguro, kasi ang sabi sa akin nung nakuha ko to nung grizzle, 2 months daw sa kanila. Ito ganun din. So mas bata kasi itong isa, si Waterhouse Becard. So nung nag-itlog sila, bigla kasi naglugon po itong si itong tong si Becard. Naglugon po siya. Ngayon, napansin ko lang pa naglulugon pala yung mga breeder. Parang nagrarambol silang mag-asawa sa loob na hindi natin inaasahan na pisa yung dalawang itlog nila na nililimliman. So sana yun mapipisa na nung bago mag November 11 sana pisa na. Kaso nga nabasag nila. So titingnan natin uli. Subukan nating makabuo sila uli. Pag nakabuo, so ingatan natin. Kung hindi nila mabubuo, ipapayaya natin doon sa checker. Okay? Yan! Mga kalapatids, ito po yung ginagamit natin pampaligo, asin. Yan, lalagyan po natin ng asin, saka ito suka. At syempre, samahan natin ng yung shampoo para medyo mabango sila. Tapos lalagyan natin ng tubig. Pag nalagyan na natin ng tubig, hindi natin pupunuin yung planggana. Hahaluin natin yung asin hanggang sa matunaw yung asin. Pag natunaw na, saka natin ilalagay yung suka. Tapos pag nailagay na natin yung suka, lalagyan natin ng konting shampoo. Tapos hahalu-haluin natin. Ayun, doon, yan. Tulad mo, hinahalo natin yan. Haluin natin yung ganyan. Yan, nilagay natin yung suka. Yan. Tapos saka natin hahaluin uli. Dahil lalagyan natin ng ng konting shampoo. Saan na yung shampoo? Yan, shampoo. Tapos hahaluin natin uli yan. Yan. Pero para medyo mabango sila, hindi lang sila mag-amoy suka at asin. Okay, pag nahalo na natin yan, saka na natin sila papaliguan. Umpisa na tayo magpaligo. Ito yung black na nakakuha natin sa palengke. Ang ganda niya, no? Kita nyo, yan, Ang ganda pa ng mata niyan. Yan. Yan yung black na parang si Quattro, yung alaga ni punong ministro na isa ding vlogger at kalapatids din natin. Yan, ganyan ang pagpapaligo lang mga kalapatids. Ganyan lang po kasimple para matanggal po yung mga kuto-kuto nila. Dapat nga mas maganda kung every other day ka po magpapaligo para walang dumapong sakit sa mga kalapati natin. Okay? Yan, ito naman po sulot paliliguan natin, si Dirty Gray. Yan, ganda rin kalapati yan. Oh. Diba? Gagawin na natin breeder to. Subukan natin i-partner yan dun sa kanina, yung sa nauna, nung kay Black. Kasi tingin ko possible kakto eh. Yung kaninang itim, siguradong hen na po yun. Kasi nag-itlog po yun eh.
Ito namang pangatlo, ito si Black Grizzle, oh. Ang ganda rin yan. Tingin ko ano rin to, possible hen din to. Yan. Gagawin din nating breeder yan. Siguro ipapartner natin yan kay ano. Kaya na ba natin papartner yan? Isipin ko muna kung kaya natin ipapartner. Ano rin natin papaliguan si Jansen. Naisip ko na yung kaninang si Black Grizzle. Dito natin ipapartner yan kay Jansen. Ayan, oh, para maganda ilabas nilang anak. Yan. Ito possible cock po to. Tingin ko po rito possible cock. Okay mga kalapatids, ganyan lang po ginagawa ko, ang ginagamit kong pampaligo sa aking mga alagang kalapate. Sana nagustuhan nyo to, ha. Gawin nyo rin po, maganda po to sa mga balahibo nila. Okay? Yan yung ating mga pliers, oh. Yan yung Jansen. Yan naman yung Black Grizzle. Ano? Ito yung Dirty Blue Bar. Saka ito yung Black. Ito naman yung mga lovebirds natin. Yung nasa taas na yan, yan yung pundasyon. Yan ang pinaka natin, yan yung cock and hen. Mamaya yung susunod na ipapakita natin yung mga anak nila. Saka ito, yan ang kasama nila. Yan yung huli, yan. Ito yung mga anak nila, oh. Yan. Lahat yan anak nila. Kung makikita nyo, ito, yan. Kak yan, pagkaganyang kulay ng ilong. Yan. Pero kapag ganito, puti, tingin ka, tingin. Yan. Pag ganyan, hen po yan. Okay? Ito naman po yung nag-iisa nating English Budgie na pinatira natin ng isang pack na parakit. Kasi yung kanyang kapartner, sabi ko nga doon sa mga ibang video ko na nakarang video, na yung kapartner na itong Budgie na to, na Budgie rin, napatay ng pusa. Dito naman sa kabila, yung ating pong lovebirds na African, nasa loob po sila eh. Nag-iitlog sila ngayon. Kaya na sila makita. Okay. Ako po si Greater S. Tonglop ay nagpapasalamat sa mga
Ninong's Foreign Suppliers ng BioResearch BioPigeon. Sa aking second gift bird, one head imported pure line na Waterhouse Picard. Maraming salamat po sa mga Ninong's Foreign Suppliers at sa BioResearch BioPigeon. Please support my YouTube channel, Writer S. Tonglog. Thank you. Pag-views ka ba dyan? Tapos na po ang ating video. Lagi ko sinasabi sa aking video, walang ibang makapangyarihan sa lahat, kundi ang Diyos na nasa langit. Maraming salamat and God bless us all.